Ngayong araw mga boss ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng horn na bolt type. Ito yung unang proseso mga boss. Lagyan natin ng wax ang hulmahan. Siguraduhin nalagyan lahat mga boss, mula sa taas hanggang sa baba, para iwas kapit sa hulmahan yung hinulma natin mga boss. Ayan, pagkatapos nating lagyan ng wax mga boss ay magtimpla tayo. Yung gamit ko pala dyan mga boss ay resin. Yan yung resin na premix red. Tapos nilagyan ko ng calcimine powder. Yan, haluin ng maigi mga boss. Yung medyo malapot mga boss, damihan nyo kaunti ng calcimine. Kasi yan yung ipapahid natin dyan o i-gel coat natin sa hulmahan. Yan, haluin ng maigi mga boss. Pagkatapos mga boss, lagyan natin ng hardener. Yan, mga 4 or 5 patak mga boss. Depende na sa inyo kung gusto nyong madali na matuyo, or akin mga 3 or 4, 5 na patak. Huwag din sobrang dami ng hardener mga boss, kasi baka abutin ka ng tigas nung tinimpla mo. Ayan, yung tamang tama lang talaga. Yan, pagkatapos mga boss, ipahid natin sa hulmahan yung tinimpla natin. Ayan, siguraduhin nalagyan lahat mga boss, kasi pag may nalaktawan ka dyan ay magkakabubbles yan, or parang may mga maliliit na butas. At huwag nyong kalimutan talaga mga boss na sticky yung unang ipapahid nyo o i-gel coat nyo o first coating. Kasi pag hindi kasi sticky siya is mag-slide lang sa hulmahan. Pangit yung resulta nyan. Wala siyang first coating. Maganda talaga yung sticky kasi kakapit talaga siya doon sa hulmahan. Yan mga boss. Tapos na, pagkatapos yan mga boss ay patuyuin natin. Pagkatapos nating i-first coat or gel coat, patuyuin natin dyan. Kasi pag hindi kasi siya tuyo, nilagyan natin ng fiber mat agad, is magkakabubble siya yung resulta, kasi hindi kumapit yung hindi natuyo yung first coating natin doon sa hulmahan. Ayan, pagkatuyo ng ating gel coat mga boss o yung first coating, lagyan na natin ng fiber mat. Ayan mga boss, magtimpla tayo. Ganun pa rin, premix saka calcimine. Yung calcimine dyan mga boss, pwede na nating hindi masyadong damihan. Ayan, basahin lahat mga boss. Huwag nyo kalimutan talaga yung hardener mga boss, kasi pag nakalimutan nyo yan, hindi talaga matutuyo yung inyong nilagay doon sa o yung binasa nyo sa mat. Yan, siguraduhin nabasa nyo lahat yung mga mat na nilagay nyo mga boss. Siguraduhin nyo talaga na wala kayong nalaktawan, kasi pag may nalaktawan kayo dyan is magkakaampaw yung ilalim. Kasi hindi mo talaga makikita or di talaga sa visible pag tinangnan mo lang sa mata. Dapat talaga isa-isahin mo talaga lahat ng side para siguradong basa siya lahat. Minsan kasi nabasa yung sa itaas, sa ilalim hindi pa pala. Dapat balik-balikan mo talaga ng lagay ng chemical na resin. Yan, yung kabilang side naman mga boss, basain talaga. Yan, basain lahat. Siguraduhin nalagyan. Yan, pagkatapos mga boss, pagkatapos lagyan ng mat, buhusan natin yung sa gilid. Yan, nabuhusan ko na yan sa gilid mga boss. Yung kabilang part na lang ang hindi. Yung timplada ko pala dyan mga boss ay sticky. Dinamihan ko ng calcimine powder. Kasi pag para madali siyang matuyo pag sticky siya. Damihan nyo rin ng hardener para madali siyang matuyo. Yan, ang gamit pala dyan mga boss ay kinapala natin yung gilid ng ating horn, yung kanyang frame. Kinapala natin dyan mga boss kasi dyan tayo magbubutas para sa ating screw pag in-install na natin sa box itong horn. Yan, alugin natin yung horn natin mga boss o yung hulma, kasi para mag-vibrate yung binuhos natin sa gilid.
Yan, dapat nakalibel siya mga boss. Yan, pagkatuyo mga boss, pukpukin natin yung lahat ng side, pati sa taas, yung sa sentro, gilid, dandahan lang sa pagpukpok hanggang sa matanggal mga boss. Kasi ayan, pagkatanggal mga boss, yan na yung itsura nya. Yan, pagkatapos mga boss, gupitin natin yung sa taas nya, yung sumubrang mga mat. At yan yung hulmahan ko sa bolt type mga boss. Yan na yung hulmahan ko. Sa susunod na video mga boss, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung hulmahan ng ating bolt type na puwitan ng ating horn. Yan mga boss, isusuksok nyo lang natin yung hinahulma nating horn doon sa ating hulmahan. Tapos yan na, nakatayo na siya. Tapos magtimpla tayo ng konti lang. Yung tamang-tama lang yung dami mga boss para sa ating hulmahan ng horn o yung hulmahan ng ating bolt type. Yan, lagyan natin ng mat mga boss yung ating hulmahan. Tapos basahin natin. Yan, siguro yung nabasa lahat mga boss. Yan, basahin bawat lahat ng side nya. Siguraduhin wala kang nalaktawan dyan mga boss. Pagkatapos mong basahin yan lahat mga boss, is bubuhusan pa natin yan para kumapal siya. Yung ginawa natin dyan mga boss, kaya nilagyan natin ng fiber mat is para tumibay siya. Yung binuhos natin. Yan, nagtimpla ako dyan mga boss. Yung timplada ko dyan mga boss is katulad din nung binuhos natin sa gilid ng ating horn. Damihan natin ng calcimine powder mga boss. Yan, haluin ng maigi para magmix talaga siya, hindi siya magkaka-bubbles. Yan yung para tumibay yung puwitan ng ating horn mga boss, kasi may iba kasing unit na malalaki. Yan, binuhos natin sa gilid mga boss. Dapat i-level natin yung hulmahan mga boss ng ating unit ng ating tweeter. Dapat nakalibel siya para hindi siya mag-overflow doon sa ating hulmahan pag binuhos natin. Malibel talaga. Ayan, pagkatuyo mga boss, pukpukin lang natin ng dahan-dahan yung hulmahan para matanggal siya. Yan, dahan-dahan lang kasi hindi pa siya masyado talaga totally na tuyo talaga. Yun, yan na yung forma niya mga boss ng ating bolt type na horn. Salamat mga boss.